po talagang ito, sikat na sikat. Talagang ang social media, yung iba nga hindi pa naniniwala na na-promote si General Torre, mga kababayan. 'Di ba? I-promote po siya ni PBBM at maraming umiyak na DDS, marami ang nagtaas ng kilay. Siyempre, ang kasunod diyan, siya na ba ang next PNP chief? Mga kababayan, so bago natin sagutin yung bagay na yan, ipakita muna natin ano ba talaga yung nangyari kahapon. Kasi ito lang yung lumabas at ang kauna-unahan naglabas nito kahapon, mga kababayan, walang iba kundi si Mami Peng. Ha? Ayan. Nakita ko to. Saan ka na? General Torre. Ayan ang kisig. Ang kisig din ng presidente. Police Major General Nicolas Torre III and family. Puro lalaki ang anak. Tatlo. No, tatlong anak, lalaki. Parang kami lang Walang babae. 'Di ba? Thank you. Alright, so ayan mga kababayan, nakita naman natin talagang proven at talagang may prueba naman na ito maas yung ranggo na promote. Okay, dahil sa pagpo-promote na yan, mga kababayan kay General Torre, pag-usapan muna natin, ano ba yung pinakamataas na ranggo ng isang pulis, mga kababayan? Okay, paliwanag natin, si General Torre, mga ka-GPnatics, ay nanggaling po sa 1-star rank. Siya po ay isang police major. Okay? Police Brigadier General. 1-star. Ito po, papakita ko sa inyo. Mga kababayan, guhitan natin. Para alam ng lahat, makasunod. So, ito si General Torre, bago siya ma-promote. Siya ay isang Police Brigadier General. Okay, 1-star. Ang kasunod dyan, mga kababayan, ay Police Major General, which is, ito ngayon, si General Torre, mga kababayan. Pagkatapos niya ma-promote, siya ngayon ay Police Major General. Okay? So, 2-star na ngayon si General Torre, mga kababayan. Ito na siya. Ayan. Ito na si General Torre. Ang iba dyan, nagtataas na ng kilay. Ang kasunod dyan, mga kababayan, syempre, 3-star. Diba? Which is, ang position na yan ay Police Lieutenant General. Okay, 3-star. Tapos dun sa 4-star naman is Police General, yan yung mga director, yan yung mga PNP chief, mga kababayan. Ito ay nakukuha lang ng PNP chief. Nakita naman natin, wala talagang iba pang 4-star kung hindi yung PNP chief, mga kababayan. Ngayon, ang katanungan ng iba, si General Torre na ba ang susunod na magiging PNP chief? Oh, gusto ng lahat yan. Oh, syempre gusto ng lahat yan. Ako, mga kababayan, personally gusto ko itong si General Torre ang maging next na PNP chief. Alam naman natin na si PNP Chief Marbil, mga kababayan, in-extend lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang termino ba tawag doon? Ha? Sabi ni Rose, oy Matsu, dahil dyan kay Torre, napaaway ako sa mga tanga. Kahit naman tayo, lahat tayo pare-parehas, di ba? Lalo na nung kasagsagan ng Kibuloy, di ba? Ngayon, mga kababayan, balikan natin yung sinabi ko kanina. Si General Torre na ba ang magiging next PNP chief? Ang magiging 4-star, mga kababayan? Well, yung katanungan na yan ay nakadepende yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama po kayo. Si Pangulong Bongbong Marcos ang may discretion kung gusto niya po na ilagay bilang PNP chief itong si General Torre after po nitong si Chief General Marbil. Oy, bakit ganon, GP? Di tatalunan niya ngayon yung mga 3-star general. Pwede po yun. Mga kababayan, bakit natin nasabing pwede? Si General Bato nga Diba, nung general pa itong si Bato, mga kababayan, I believe 1-star yan. 1-star lang si General Bato. Tapos,
siya po ay hindi nag-2-star. Mga kababayan, kung tama po ako, correct me if I'm wrong. Tapos pinili siya nitong si Digong bilang PNP chief, talon ka agad. 4 ang star. Sa discretion, kahit nasabihin natin na, di ba ang kalakaran dyan sa PNP, I believe, mga kababayan, seniority. Di ba? Seniority and achievement. Marami pang mababypass, sabi nila. Depende pa rin po sa Pangulo. Pag gusto niya na si Torre ang maupo bilang PNP chief, wala po tayong magagawa. Diba? Kala ko pa, GP, marami ang magtataas ng kilay ngayon na na-promote si Torre. Di mas maraming magtataas ng kilay kapag naging PNP chief siya. Aba, oo naman. Sigurado yan, mga kababayan. Dahil ngayon pa lang, nakikita na kaagad natin. Dito, ang dami pong mga pahayag hinggil po kay General Torre. Ito, tingnan niyo. Ito yung pahayag sa kanya. Ayan, lakas ng backup ni Diwata Torre. Promoted agad. Criminal Investigation and Detection Group CIDG Chief Nicolas Torre III was among the newly promoted star rank officer of the Philippine National Police who took their oath before President Ferdinand Marcos Jr. Hindi lang po yan. Marami pang iba. Kagaya po nito, mga kababayan, nagwawala. Thank you. Ayun na lang natin. Police Major General Nicolas Torre III and family. Yan yung sasabihin dito, Thank you. Okay, eto ha mga kababayan, habang kaliwat kanan ang pagbati ko sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, may isang pangalan na hindi matahimik. Eto, promoted na siya, sa kabila ng kaliwat kanang batikos, sa pagpahayag niya. Kahit marami ang nagsasabi na ginagamit niya ang uniforme niya, hindi para maglingkod sa bayan, kundi para sa sariling interes. Para bang ang promotion ay premyo sa pagiging masyadong vocal kontra kay Tatay Digong. Hoy, gising, General Torre, hindi lahat ng posisyon na ay karapat-dapat, hindi lahat ng promosyon ay rerespetohin ng taong bayan. Tandaan mo, ang tunay na sundalo naglilingkod sa bayan, hindi sa politika. Oy! Eto na siya. Kababayan, tama naman siya doon. Ang isang sundalo, ang isang pulis ay naglilingkod sa bayan, hindi para sa sariling interes. Tama ka dyan, girl. Pero, ang tanong, di ba? Hindi raw lahat ng promotion ay dapat respetuhin ng taong bayan. Sige nga, would you compare si General Torre, compare po kay Senator Bato? Sige nga, do the background, di ba? Tingnan natin kung ano yung makikita ninyo. At saka, mga kababayan, nakita natin si General Torre na talagang ginawa naman niya talaga. 'Di ba mga kababayan, ginawa niya ng maayos yung kanyang trabaho. At paano mo masasabi na yun ay personal interest? Personal interest niya ba, mga kababayan, na yung trabaho niya ay hulihin yung mga kriminal, yung alleged criminal na pumatay ng mga napakaraming tao, Pilipino na kapwa mo, madam, 'di ba? At yung isang tao na hinuli din nitong si General Torre, mga kababayan, na allegedly ay ng gahasa ng mga kababaihan. Hindi ko malaman, hindi ko talaga lubos maisip bakit ang mga taong ito ay super duper bitter. Si General Bato, mga kababayan, si Senator Bato ngayon. Ano ba siya dati? Mga kababayan, kasi binalikan ko yung istorya ni Senator Bato, no? Siya ay isang police chief superintendent, isa siyang chief of police ng Davao, 1-star general. Pero, mga kababayan, ilang buwan lang o ilang taon, 'di ba? Pagkatapos po noon, naupo si Digong 2016, ano na nangyari kay Bato de la Rosa? Uy, inupo, mga kababayan, bilang chief of PNP. Tapos, 2018,
loko na to, nag-resign. Mga kababayan, tumakbo, senador. Sino kaya ang mas nakakahiya? Ito na lang, best example. Ano po ang title ng ating pambansang awit? Sabi ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, bayang magiliw. Bayang magiliw. Nung tinanong siya, bakit bayang magiliw? Ang pamagat, kasi yan yung tinuro sa aming mga Bisaya Yan yung tinuro ng aming barangay at ang aming guro, ulul. Hindi totoo yan, mga kababayan. Paano ka naging PNP chief? Paano ka naging senador? Hindi mo alam. Ultimo yung bagay na yon. Pati yung executive order ni Donald Trump, pinagmamalaki mo, cover niyan, si Digong Duterte, cover niyan. Kung sino ang may-ari ng Gulfstream, ay mananagot. Takte. Consented, hindi maintindihan. Sabi ni Amerty Vlog, idol, karamihan ng mga vlogger na DDS, tanga. Requirements kasi, di ba? Dapat lang deserve ni Tory malalaking isda na huli niya. Correct, mga kababayan. At kung makikita po natin lahat, no, sa mga nakakaintindi, si Tory, ginawa niya talaga yung best niya. Kahit nasabihin natin during the Kibuloy Sig, mga kababayan, nakita po natin, tinutot siya, sinasabihan ng diwata, mabaho, negro, maitim, at kung ano-ano pa ang pinagsasabi dito kay General Torre. Pero wala sa kanya yun. Sabi niya, makapal na mukha na to. Hindi nyo na kayang, tawag dito, hindi nyo na kayang ibuli-bulihin. Diba? Sanay na ako dyan, sabi ni General Torre, mga kababayan. Biruin nyo, anong ginagawa sa kanila? Diba? Sila ay wina-water cannon at kung ano, water cannon ba yon? Tawag doon? Yun sa hose ng fire truck, mga kababayan. At kung ano-ano pa, 'di ba? Tapos nung panahon naman ni Digong, nakita natin kung anong ginawa sa kanya ng mga tao na 'yon. Na halos harangan siya. 'Di ba nila Mijaldea, kaya nga sabi niya gano'n. Sige. Pupusasan talaga kita, uhulihin talaga kita. Dahil obstruction of justice yung ginagawa niyo. Pero nakita ba natin si General Torre na nakit, mga kababayan? Nakita ba natin si General Torre naging bastos? Nakita ba natin si General Torre na nagpakita po ng gagaspangan, kagaya po ng pinakita nitong si Senator Bato nung siya po ay PNP chief pa? Remember what sabi dito ni Senator Bato nung siya ay PNP chief, mga kababayan, doon sa mga kriminal. 'Di ba? Ang sabi niyang ganon, kung gusto niyong patayin, patayin niyo. Total, kayo ang biktima. Kung gusto ninyo, sunugin ninyo. Tama ba yon, mga kababayan? Ayan ang liwaliwanag dito ng sinabi niya. On August 25, 2016, the newly appointed Chief of the National Police stated, you know who these drug lords are? Do you want to kill them? Kill them. It's okay because you are the victim here. If you want, you know who these drug lords are? Go to their houses. Pour gasoline in their houses. Set it on fire. Show them that you are angry. Mga kababayan, karapat dapat ba yun? Alam nyo, may values din ang mga pulis. Meron din yan sinusunod na rules and regulation. At tayo, may batas tayo, 1987 Constitution. Mga kababayan, ang kriminal ay dapat hinuhuli with due process. Ay hindi tayo pwede basta-basta pumatay kahit ang tawag nila sa isang kriminal, pinakahalang ang kaluluwa ng kriminal na yan. Dapat sumunod pa rin tayo sa due process, mga kababayan. Pero kapag sila, 'di ba? Kung ano yung sinabi ni Bato dito ngayon, kabaliktaran ng sinasabi niya dito kila Duterte at doon sa mga alay nila na sinasabi wala daw due process ang gobyerno. Sabi pa nga ni Tatay Diggs, uwi nyo na ako sa Pilipinas. Matanda na ako, doon ko gustong mamatay. Anak ka ng tinapa. Gusto mo, namili ka pa kung saan mo gustong mamatay. Yung 30,000, pinapili mo ba?
Diba? Oh. Ninoy Saladino na imbag nga bigat mo, ka-GP watching from Hong Kong. Thank you so much po. Baka naman yung iba dyan gusto mag-like. Joke lang. Charlie Conar, kaya bagay si Tory maging PNP chief. Correct, mga kababayan. Dahil hindi siya nagpapa-intimidate doon sa mga hinuhuli niya. Diba? At nakikita natin, si General Torre ay talagang makikita mo yung maximum tolerance, diba? Hindi siya yung basta-basta pulis lang. Kaya nga, kinaiinisan yan, sigurado. Mga kababayan, nakita nyo si Alan Peter Cayetano. Ngayon, tinitingnan na. Bakit si General Torre lagi ang umuhuli kapag may malalaking mga tawag dito, operation ang pulis? Marami pang iba na mga higher position compared to General Torre. Bakit siya ang pinapahuli, mga kababayan? Isa lang sagot doon. May tiwala ang presidente sa kanya. May tiwala ang PNP chief sa kanya. Huwag kayong tanga. Kailangan ba bang tanungin yun, mga kababayan? Sabi ko nga, yung bagay na yan, discretion yan ng mga nakatataas na may sakop kay General Torre. Kung gusto ng PNP chief yun, si Barbel na siya, di siya. Oh. Kung gusto ng Pangulo na si Torre ang gumawa nun, di si Torre. Wala kayong magagawa. Kung ano ang utos ng CIDG, di ba? Mga kababayan, Diyos mio, Marimar. Sabi ni Baklang Molto, makakauwi naman si Tatay Diggs nakasakay sa garapon. Renz Lopez na imbag nga bigat, kanya ka-GP dito ay Mindanao. Uy, marami rin pala ako mga followers sa Mindanao, ha? Good morning po sa inyong lahat na imbag nga bigat kada kayo amin apo. Sabi ni Miyaka Ackerman, dati daw INC member si General. Ang alam ko, still a member of INC si General Torre, mga kababayan. But I'm not really so sure, ha? Baka naman may nakakaalam dyan, i-chat nyo na lang po sa akin. Dati daw INC member si Major General Torre, tiniwalag dahil sa trabaho. Okay, ganito mga kababayan. Kung si General Torre tiniwalag dahil sa trabaho, dapat si Marcoleta itiwalag din. Diba? Ang tagal na, 18 years, si Marcoleta nandyan sa Kongreso. O, sabihin natin, 18 years, hindi sa Kongreso, pero sa politika. Diba, Ma'am Nemi Hasigawa? Oy, si Pascachi, nagpalit na naman ng pangalan, Lawrence JB. JB Kakal. Ernest Ibueron, walang kwentang PNP chief si Bato, mayabang iyakin naman. Correct. Sabi ko nga, iyan si Bato, kukumpara nyo dun sa mga nagagalit. Kahit yung dalawang anchor ng INC, mga kababayan, nagagalit din at kinu-question yung promotion ni General Torre. Bakit si Senator Bato ang ginawang PNP chief, itinaas ang ranggo, itinaas, mga kababayan, yung ranggo basta-basta ni Digong? Hindi naman kayo umangal. Naging senador na at lahat, hindi pa rin alam ang tunay na title ng ating pambansang awit. Pinag-usapan nyo ba? Sabi ni Colasa, deserve ni General Torre ang promotion niya. Of course, mga kababayan. Tama lang na ma-promote si General Torre, achievement niya yan. Thanks for the promotion of General Torre. Mga kababayan, sinong police, kung tutuusin ha, nakita natin yung difficulties ng paghuli kay Kibuloy. Nakita natin yung difficulties ng paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero nakita nyo ba na itong si General Torre umurong ang bawag? Wala. Wala akong nakitang kahit katiting na takot. Wilson Aga, shoutout from Wilson, Hawaii.